Puro magpagabay tayo. Nasa linya natin, dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Oo. si Ginoong Diwa Gonigundo nasa ating linya. Sir Diwa, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Hi, good morning Joel, Weng at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, bahagya sir. po namin napag-usapan ni Weng kung bakit mahalagang mapanatili nating mababa ang palitan ng piso laban po sa dolyar. Pero ngayong nasa 61.30 na po ang pagsasara ng palitan, base po sa inyong karanasan bilang dating Deputy Governor ng BSP, nagpapatunog na ba tayo dapat ng alarm bell pagka ganito na po ang palitan ng piso? Well, mahirap po na magtaas na po tayo ng alarm bells kasi yan ay bahagi po ng tinatawag nating market forces. Okay. Kapag tumataas, halimbawa, ang interest rate sa ibang bansa, lalo-lalo na sa Amerika, ang tendency po ng capital o ng puhunan, lalabas yan sa emerging markets, including the Philippines, at kapag yan ay nangyari, ay tiyak na bababa yung domestic currency. At sa ating kaso, yan ay ang Philippine peso. Okay. Ang pagbaba po ng Philippine peso kahapon sa 61.30 ay hindi dahil sa iisang dahilan. Yan po ay confluence o dahilan ng kombinasyon ng iba't ibang mga factors. No? Ang unang-unang masasabi po natin dyan, malakas po ang dolyar nitong mga nakaraang araw dahil nakita ng merkado mataas ang inflation sa US, kaya inaasahan nila ang US Fed magtataas din ng interest rate. Kaya magpupuntahan doon ang mga namumuhunan o yung tinatawag nating foreign portfolio capital. Magbababa yan sa piso, isang dahilan yan. Pangalawang dahilan, at ito ay nakita naman natin, even in the past, yung pong ating trade and current account position ay patuloy na nagiging negative at lalo pang lumalaking negative. Ibig po sabihin niya, yung mga dolyar na pumapasok versus dolyar na lumalabas, malakas pa rin yung paglabas ng dolyar mula sa atin kasi mataas ang imports natin, tayo nagbabayad ng ating utang na panlabas. Lalo-lalo na ngayon, nung tumaas ang presyo ng langis, mas mataas yung ating naging import bill, yung ating binabayaran sa mga ating inaangkat mula sa ibang bansa. Yan ay nakakapagpababa ng piso laban sa dolyar. Yan po yung tinatawag natin fundamental factor. At pangatlo, masasabi rin po natin na isa rin sa mga dahilan nga ay yung pagkakataas ng ating inflation. No? Tumaas yung ating inflation, hindi lang noong January, February, itong March, at nakita naman natin, napilitan na rin ang Bangko Sentral na magtaas din ng interest rate. Pero medyo huli na kasi. No? Nakita na ng mga tao, lumagpas ng 4% ang ating inflation, lumagpas ng 5% yung forecast ng BSP. Ngayon ay lumalabas baka lagpas ng 5-6% ang inaasahan for 2026 at saka 2027. Kapag nangyayari yon, nakita na ng mga tao na, naku, mataas pala yung inflation for the next 2 years. Kahit na nagtaas na yung Bangko Sentral, medyo huli na. Ang nangyayari ngayon yan, yung mga tao, they will consider to buy dollars as a hedge against inflation. Nagpapababa din po yan ng piso laban sa dolyar. Kaya makikita po natin, hindi lamang sa Pilipinas o ang Philippine peso ang bumaba, kahit na yung ibang mga currencies in the region, nakita natin na medyo bumaba rin sila dahil na rin sa una mataas yung inflation sa across the region. Number 2, alam nila magtataas din ng US Fed. Ang US Fed, mas malakas ang impact niyan kahit na 25 basis points kaysa sa 25 basis points dito sa Asia. Yan po yung mga dahilan. At isa pa, hindi pa rin natatapos yung speculation doon sa labanan sa Iran. Totoo na nagkaroon ng ceasefire, nagkaroon ng ceasefire for 2 weeks. But it looks like the ceasefire agreement
is not holding kasi both parties are insisting on impossible demand. Kaya uncertain yan. Pangalawa, yung Strait of Hormuz, nakikita natin, andun pa rin yung blockade na inimpose ng US. Kaya ang buong mundo ay nagmamasid, pero there's a great amount of uncertainty and markets have become more volatile. Yan po ang mga dahilan kung bakit bumaba na rin ang piso, nag 61.30 na kahapon. Sir Diwa, sa ang dami-daming factors na wala sa kontrol ng Pilipinas, ano pa ang pwedeng gawin Tama po. Ano pa ang pwedeng gawin ng bansa para protektahan ang sarili natin, lalo ang ekonomiya at yung interes ng mga maliliit na mamamayan? Sa harap Well, na ganitong ang dapat problema po talagang natin. nangyari, ginawa natin yung ating homework kahapon eh. Hindi Late na. po ngayon eh. Una-una, nagkaroon po sana tayo ng tinatawag nating Strategic Petroleum Reserve. Ngayon po, ayon dun sa Oil Deregulation Law, minimum of 30 days ang ating reserba. At yan ay hindi naman po natin mai-impose yan kasi private sector ang oil industry. Yes, okay. So ang ating pamahalaan dapat ini-encourage po natin at kung kinakailangan dapat tumulong tayo sa pagpapalakas ng ating Strategic Petroleum Reserve. Sa China po 6 months eh. So ano man po ang mangyari tayo nasa 45-50 days at most eh. Ano man ang mangyari, kakaunti lang yung paghuhugutan natin, wala pang 2 buwan. Sa ibang bansa, 4, 5 hanggang 6 na buwan. Una po yun. Pangalawa, dapat talagang i-intensify ang pag-i-encourage po sa shift to renewables. Electric vehicles, hybrid, no? Yung pagpapalagay natin ng mga solar panels sa iba't ibang sa mga commercial establishment at maging sa residential, malaking tulong din po yan. Pangatlo, ang ating pong pamahalaan ay kinakailangan naroroon po ang tulong hindi lamang sa infrastruktura kundi sa produksyon ng ating pagkain, lalo-lalo na sa agrikultura. Kaya kung maiaayos po natin ang produksyon dito sa Pilipinas, yung pong ating pag-asa doon po sa mga imported, pati at some point, pati salt o asin ini-import natin, garlic, at saka yung mga sibuyas, yan po ini-import natin eh. Kung mahusay po ang produksyon natin, tandaan po natin, tayo po ang nagturo sa ibang bansa kung paano magtanim ng palay at umani ng bigas. Pero, ngayon po tayo nag-i-import sa mga tinuruan natin. Sir, di ba, may ano po ba? May magagawa tayo ng in short term? Ito kasing mga nabanggit, magaganda to pang long term. Immediately, kumbaga, Yung pang immediately. mabilisan. Well, ang paano immediate mababa po yung piso? niyan, number one, ang Bangko Sentral, I'm sure ginagawa naman ng BSP ito, mag-intervene sa foreign exchange market. Ibig sabihin niyan, bibili ang bangko, magbebenta ang Bangko Sentral ng dolyar. Ang dolyar naman ng Bangko Sentral ay about more than $107 billion. Magbebenta yan para sa ganon, ma-moderate po ang pagbaba ng piso laban sa dolyar. I'm sure ang Bangko Sentral po ay nag-i-intervene na rin sa foreign exchange market. At pangalawa, ginawa na rin ng Bangko Sentral ito, nagtaas na rin ng interest rate. Yan ay masakit din sa Bangko Sentral at masakit din sa gobyerno kasi kung tinataas po natin ang interest rate, ibig sabihin yan ay medyo mag-i-slow down naman ang ating economic growth. Ang problema niyan, magkakaroon naman po tayo ng kawalan ng trabaho dahil paghina ng ating ekonomiya, hihina rin ang pag-recruit at pag-i-empleo ng ating mga kababayan. Sa madaling sabi, Joel, Weng, maaaring may mga short-term mitigating measures na maaaring maisagawa. Pero wag po tayong umasa na yan ay makakapagpalakas ng piso laban sa dolyar. Ang palitan po ng piso laban sa dolyar ay isang salamin lamang ng structural weaknesses ng ating ekonomiya. Kaya po yung 1-day, 2-day o 3-day mitigating measures,
yan po ay wala pong visa yan. Nako. Kinakailangan talaga structural din po So, ang sagot natin sa mga issues na yan. nakikita niyo po nalalagpas pa, abot pa ito ng 62, 63, Sir Diwa? Well, kapag ka ho nagtagal ang gyera sa Iran, Patay. ang iba pong mga ekonomista at ibang mga international financial institutions, tinitingnan po nila yung between 62 to 65. Okay? At kung yan ay mangyayari, ang sinasabi ng iba, ang inflation rate ay maaari umakyat sa 7 to 8%. Pero yan ay tinatawag na worst scenario. Hindi naman kinakailangan mangyari yan. Okay? Ang nagiging problema natin mula sa perspective ng ating pamahalaan at ng mga policy makers, ang issue ay hindi lamang domestic. Ang issue ay global. At sa global factors, kamukha ng giyera sa Iran, pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, wala pong magagawa ang Pilipinas. Kahit tayo gastusin natin yung ating budget sa ibang bansa, hindi rin ho makakapagbigay ng pangmatagalang solusyon o lunas sa geopolitical economic issues na nakikita natin sa mga sandaling ito. Parang ang choice po natin ay walang iba kundi tanggapin ang dagok nito, Sir Diwa. Well, from the perspective of the global economy, yes. Yan ay masakit tanggapin, pero wala po tayong magagawa dyan. Pangalawa, ang magagawa ng ating pamahalaan, at ito, sasabihin ninyo, hindi naman pangmadalian, okay? Talagang mag-establish po tayo ng mga partnership upang sa ganon, ma-stabilize po natin ang source ng ating langis. Right now, 98% ng ating fuel, ini-import po natin. Kaya hindi po may iwasan na tamaan tayo ng mga global factors na ito. Yung giyera at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. So, kung magagawa po natin, kaya yung sinabi ko kanina, sabi ninyo, hindi naman ito makaka-epekto ng mabilisan, wala pong talagang solusyon dyan. Kung hindi talagang from today, dapat nag-shift na tayo sa renewable, bawasan natin yung dependence natin sa oil imports, punta tayo sa renewables, at ayusin din po natin mismo yung mga production natin. Para sa ganon, kahit na lumala ang sitwasyon sa ibang bansa, kung meron naman tayo rito na bigas, meron tayong iba't ibang mga produkto at serbisyo sa Pilipinas, bagamat tatamaan tayo ng global factors, meron po tayong mitigating factors dito sa Pilipinas. Kagaya nung hindi na tayo kinakailangan mag-import ng napakaraming bigas, napakaraming mga iba't ibang produkto. Pati meat products, ini-import po natin Pati nga po So in other words, we are vulnerable. We are very much exposed to the global factors. Ngayon, kung mabababaan natin yung ating vulnerability, yung ating exposure sa pandaigdigang merkado, bababa po yung tama sa atin, yung dagok na sinasabi po natin sa Pilipinas. Sir Diwa, siguro, I don't know, bakit bang hilig natin sa importation? Would you know kung bakit ito ang parati nating tinatahak? Matagal na natin sinasabi, palakasin natin yung ating produksyon ng pagkain. Pero may mga nangangako, pag nandyan na naman, hindi na naman po matutupad, importation na naman. Would you know bakit ano bang ganansya sa pagka po importation? ang gusto natin pangmadalian na solusyon, ang importation ang pinakamabilis na sagot. Kapag ka po naman may malaki ang deficit ng ating gobyerno, mas mataas ang gastos ng gobyerno kesa sa kinikita ng gobyerno mula sa taxes, ang pinakamabilis umutang. Okay? Yan po yung short term perspective ng maraming tao kahit na po sa pamahalaan. Pero kung ang gagawin po natin medyo mas long term po tayo kagaya sa ibang bansa, meron silang 5-year plan, may 10-year, 20-year, 50-year plan. At we stick to those plans kahit sino ang nasa palasyo, kahit sino ang nasa kongreso, basta meron na tayong plano, yan po ang susundin natin. Hindi po tayo mapapariwara
Kasi meron tayong sinusunod na long-term plan. Kaso, ang problema natin sa Pilipinas, kamukha nyo, sinasabi natin, okay, we talk about food sufficiency. Pero, food sufficiency, hindi naman natin ginagawa yung dapat natin ginagawa. Halimbawa, tungkol dun po sa ating agrarian reform. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo na dapat sa bawat isa sa atin, tigpipito tayong ektarya, halimbawa. Pagka po tigpipito ektarya, kanya-kanya, wala pong economy of scale. Kaya mahina po ang productivity ng ating mga magsasaka. Pero kahit na nangyari na yan, kung ang gagawin naman ng gobyerno, i-encourage yung corporate farming o kaya yung parang cooperative farming na bagamat tigpipito kayo, gagawin natin yan na parang 1,000 ektarya, kanya-kanya ng may-ari, pero we will do it as if it is only one big hectare of land. Kung gagawin yon, yan ay makatutulong kasi may economy of scale. Pag bumili ng mga pataba, bumili ng fertilizer o ng mga pesticide, at ito ay kooperatibang nag-aayos, mas mabababa po ang cost of production. Kung maraming mga taong nagsasama-sama at makakagawa po ng irrigation. So kung yan ay mangyayari sa tulong din ng pamahalaan at wala pong masyadong leakage, iniiwasan po natin ang katiwalian sa pamahalaan, lalong-lalo na sa paggastos ng budget, marami po tayong pera para matulungan po ang agrikultura. Okay. Ako isang point na lang ako kay Sir Diwa. Sir Diwa, ito'y ayaw ko sana itanong, kaya lang ang dami ko na nababasa tungkol dito. Headed to recession na raw ang maraming ekonomiya sa mundo dahil dito sa mga factors na nabanggit nyo kanina. Ang Pilipinas ba nandun na tayo sa bangin ng recession? Wala pa naman po. Last year po, we grew by about 4.4%. No? Yan ay malayo naman sa negative. Pagka nangyari yung recession, technically, kung may 2 quarter, ibig sabihin ng 1 quarter 3 months, January, February, March, tapos April, May, June, sunod na nag-negative, we are in a technical recession. Pero wala pa naman po tayo dyan. Noong pong 2025, nag-4.4 tayo. 2024, 5.7. 2023, 5.5. Ngayon, itong taon na to, dahil po sa ang inaasahan ay bababa o mag-slow down, hindi naman negative, ano? Opo. Pag negative, magpa-positive pa rin, pero mas mababa na, like maybe 4% or 3%, hindi pa ho yan recession, no? Ang masama niyan, kapag nagpatuloy ito at walang ginagawa ang ating private sector, ang ating gobyerno, at tuloy-tuloy ang pagbaba ng peso, halimbawa, pagtaas ng presyo ng bilihin, po pwede pong tinatawag na mangyari yung demand destruction. Ang demand destruction, dahil sa taas ng presyo ng bilihin, yung po mga tao hindi na makabili ng produkto o kaya serbisyo. Totoo. Kaya hihina po yung tinatawag na household consumption. This is about 75% of our GDP. Pag nangyari po yon at nag-negative yan, maaari po tayong pumasok sa tinatawag nating recession. And at the same time, dahil po sa pagtaas naman ng presyo ng bilihin at pagtaas ng inflation, yan po yung tinatawag nating stagflation. Stagnant growth and high inflation. Yan po yung ayaw natin mangyari. Kaya very very urgent, imperative po sa ating pamahalaan at sa ating pribadong sektor na magtulong-tulong. Isa lamang ang ating sinasabi na tayo ay makalagpas sa pagsubok na ito na dala na rin ng mga geopolitical factors. Alright. Sir Diwa, thank you. Salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga po. Okay, salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you. Si Ginoong Diwa Gunigundo, former Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi